Pagkawalan ni Ricky Hatton sa ibabaw ng lupa, nilabas na ang dahilan. Ayon sa ulat, dineklarang nagpakamatay pala si Hatton. Pumanaw sa edad na 46 noong September 14. Ayon sa naging pasya ng Stockport Coroner's Court na nagsagawa sa pagdinig ukol sa kanyang pagkamatay, ang dahilan umano ng kamatayan ni Hatton ay nagbigti. Tinapos ang sariling buhay sa edad na 46. May naka-schedule na laban sana si Ricky Hatton sa December pero sa ibang mundo na ito tumuloy. Hindi naman binanggit sa report kung bakit tinapos ni Hatton ang buhay niya. Pwedeng na-depress ito o kaya may matinding problema. Hindi na nakontrol ang kanyang pag-iisip at nawalan na ito sa katinoan. Kaya tinapos na ang buhay sa edad na 46. Sa iba pang balita, ayon sa post ng ating kaibigan na si Pinoy Boxing Protege na isang manager at promoter, binahagi niya ang isang pahayag ng isang Japanese na dating nakalaban ni Kameda. Itong si Mugica Nakagawa, ang kasalukuyang WBO Oriental Featherweight Champion, ang dating karibal ni Kyonosuke Kameda na kalaban ngayon ni Cuadro Alas. Itong Japanese na to ay naniniwala na may kalamangan si General Casimero laban kay Kameda. Lalo na catchweight ang laban nila sa 58 kg. Mas pabor ito kay Cuadro Alas dahil kita sa katawan ni Casimero mabigat talaga. Kahit mga Japanese fighter naniniwala sa kakayahan ni General Casimero at mas pinapaboran nila ito kumpara sa kababayan nilang Japanese. Sinasabi lang nila ang totoong nakikita base sa galaw at kakayahan ng isang boksingero. Hindi porket kalahi mo na panay ang suporta kahit sobrang dihado sa laban. Kaya abangan natin ang laban ni Casimero ngayong October 25. Sa iba pang balita, Beryl Ortiz nakahanda na rin para sa muling pagbabalik ngayong November 8. Kalaban niya si Erickson Lubin, may kartadang 27 wins, 19 KOs, may 2 talo. Natalo ito kontra Jermel Charlo at Sebastian Pondora. Samantala si Beryl Ortiz galing sa impresibong panalo kontra Israel Madrimov noong February 2025. May kartada ngayon si Ortiz na 23 wins, 21 KOs, wala pang talo, may edad na 27. Si Ortiz ngayon ang WBC Interim Champion at number 1 sa The Ring Magazine. Kaya abangan po natin ang laban niya ngayong November 8. Sa iba pang balita, naghahanda na rin si David Benavides para sa November 22 kontra Anthony Yard. Pinangako ni David Benavides na isang impresibo din ang panalo. May balita na posibleng next fight ni Benavides laban kay Arthur Beterbiev. Dapat pala may laban si Beterbiev ngayong November 22. Undercard sana yan ni David Benavides. Pero nakancel na po ang laban ni Beterbiev kontra Nicholson. Kaya mag-aantay na lang ngayon si Beterbiev kung sino ang manalo kay Benavides versus Anthony Yard. May balita din na posible pa rin matuloy ang trilogy ni Dimitri Bivol at Beterbiev. Kailangan lang magpagaling muna si Bivol dahil naoperahan nito sa siko. Medyo matagal din bago makabalik pa si Bivol. Kaya mag-antay lang muna ngayon si Beterbiev kung sino ang unang i-offer sa kanya. Okay mga boss, abang na lang po natin ang susunod na updates.